Posibleng isama ng Kamara sa investigasyon nito ang nasirang flood control project sa Matag-Ob, Leyte na nasa distrito ni Congressman Richard Gomez. Isinapubliko naman ni Gomez ang mga mensahe ng humihingi ng kanyang panig kasama ang kanilang mga contact number. Bagay na maaari umanong maging batayan ng ethics complaint ayon sa isa pang kongresista. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Maaaring masama ang nasirang flood control project na ito sa Barangay Riverside sa Matag-Ob, Leyte sa investigasyon sa flood control projects ng House Infrastructure Committee simula sa susunod na linggo. Pwede pong masama yan, particularly kung nagkaroon po ng collapse, dapat po tumatagal po yung mga proyekto. I think more or less dapat within the span of 5 years. Nitong Pebrero lang sinimula ng proyekto at matatapos dapat sa Setyembre. Pero dahil sa kasagsagan ng malakas na ulan nitong Martes, nasira ito. Naanata karoy katungod kay tagaan tag katungod sa atong presidente para pagpanginano aning mga proyekto nga gihimo sa atong lungsod aning DPWH o mga contractors. Sayang kayo ang kwarta nga gipangita sa atong congressman. Si Representative Richard Gomez, ang congressman ng Leyte 4th District na nakakasakop sa lugar kung nasaan ang proyekto. Pero paglilinaw ni Mayor Tacoy, hindi niya sinasabing may kinalaman si Gomez sa nasirang proyekto. Dahil sa mga naunang pahayag ni Mayor ay maraming humingi ng panig ni Gomez, gaya ng mababasa sa mga screenshot na mga mensahe sa kanya na ipinost niya online. Sa caption, sinabi ni Gomez na may ginagastos ang media spin laban sa kanya dahil magkakatulad niya ang isyung tinatanong ng media. Pero paalala ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, humihingi ng panig ni Gomez ang media at paborito sa kanya dahil binibigyan siya ng pagkakataong depensahan ang kanyang sarili sa mga alegasyon ni Mayor Tacoy. Kasamang pinost ni Gomez ang pangalan at cellphone number ng mga nag-message sa kanya. Sabi ng ilang kasamahan sa Kamara, maaaring batayan ito ng ethics complaint. Hindi naman pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. Bahagi ho ng trabaho ng gobyerno ho yun, magsagot ng mga tanong, partikular ho na nakadikit po sa amin pong trabaho. Hininga namin ang pahayag si Gomez pero hindi niya sinasagot ang mga tawag namin simula kahapon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.